Hosea, Kabanata 8. Sinabi ni Yahweh, hipan mo ang trumpeta. Dumarating ang isang agila sa bayan ng Diyos, sapagkat sumira sa tipan ang aking bayan at nilabag nila ang aking kautusan. Tumangis ngayon ang Israel sa akin. Tulungan mo kami, sapagkat ikaw ang aming Diyos. Ngunit tinalikuran na ng Israel ang kabutihan, kaya't hahabulin sila ng kanilang kaaway. Pumili sila ng mga hari nang wala akong pahintulot. Naglagay sila ng mga pinuno, ngunit hindi naman ayon sa aking kagustuhan. Ginawa nilang Diyos-Diyosa ng kanilang pilak at ginto na nagdala sa kanila sa kapahamakan. Kinasusuklaman ko ang guyang sinasamba ng mga taga-Samaria. Napopoot ako sa kanila. Hanggang kailan pa sila mananatili sa karumihan? Ang Diyos-Diyosang iyan ay mula sa Israel. Ang guyang iyan ay ginawa ng tao at iyay hindi Diyos. Ang guya ng Samaria ay magkakadurog-durog. Naghahasik sila ng hangin at ipo-ipo ang kanilang aanihin. Ang mga nakatayong trigo'y walang uhay, kaya't walang makukuhang harina. At kung magbunga man iyon, kakainin lamang ng mga dayuhan. Nilalamon na ang Israel. Naroon na sila sa gitna ng mga bansa bilang kasangkapang walang kabuluhan. Sapagkat naparoon sila sa Assyria, gaya ng asnong naggagalang mag-isa. Ang Ephraim na may umupa ng mga mangingibig. Bagamat humingi sila ng tulong sa ibang mga bansa, ngayoy titipunin ko silang lahat. Hindi magtatagal at sila'y daraing dahil sa pahirap ng hari at ng mga pinuno. Ang mga altar na ginawa sa Ephraim, ang siya ring nagparami ng inyong mga sala. Sumulat man ako ng 10,000 kautusan, ito'y pagtatawanan lang nila at tatanggihan. Nag-aalay sila ng handog sa akin, at ang karneng handog, kanilamang kainin, hindi pa rin ito kalugod-lugod sa akin. Gugunitain niya ngayon ang kanilang kalikuan, at paparusahan sila dahil sa kanilang mga kasalanan. Sila'y magbabalik sa lupain ng Ehipto. Kinalimutan ng Israel ang lumikha sa kanya, at nagtayo siya ng mga palasyo. Ang Huda na may nagparami ng mga lunsod na may pader. Subalit, lalamunin ng apoy ang kanilang mga lunsod at mga palasyo.